Ayun na, good day po, another day, another cage naman tayong lalabas ha. Boss Dasma, ito na yung unit ninyo na steel cage or cock cage or keeping cage na kulungan ng manok na iwas nakaw. Ang kagandahan po ng unit na yan ay steel metal po, heavy duty. Hindi po sa kagaya ng galvanized na malalambot na spot weld po. Yan talaga full welder po yung ginamit dyan. Na ang sukat po niyan ay 2 yung lapad niyan, 8 feet yung haba, 6 feet yung taas, kasama na po yung paa. Pero ang total sukat po ng bawat pinto ay 24 by 19 by 24. Ito po nasa 19 inches, tapos itong taas 24 inches, tapos yung lapad ay 24 inches din po. Na meron na rin siyang 5 door. Ayan, 5 door niya. Tapos meron na rin siyang sa lagayan ng tawag dito, patuka ng patuka. Mapapansin nyo po, nakabend po yan. Kasi minsan yung mga manok natin merong palong. Kasi pag diniretso natin yan, madadamage yung palong ng manok. Kaya naka-design siya ng parang naka-letter C. Para in case yung manok nyo may palong pa, hindi hindi sasabit. Kasi pag diretso yan, sasabit yung palong ng manok. Kaya nakaganyan yan. Diyan yan ang design. Tapos pansinin nyo rin po ay yung dito pa masinsin po yung pagkakalagay ng steel matting para hindi po makalabas yung ulo dito, para hindi sila magpansinan, hindi sila mag-away o magbabag. Meron na rin po sa lagayan ng padlock. Kaya ginawa po itong unit na to talagang maiwas yung nakaw. Lalo na kung yung manok nyo ay mamahalin, pang breeder na lang, kumbaga keeping nga. Meron siyang lagayan ng padlock at meron na rin siyang lagayan ng trapal. Ayan, ganun din sa baba. Tapos kagandahan din nito, kung in case na gusto nyong gawing broiler or lagayan ng sisiw, pwede nyo tanggalin yung division, natatanggal yung division. Ayan. Lahat yan, pwedeng tanggalin yung division. In case gusto nyong gawing pang sisiw, pwede yan. At saka meron na rin siyang poop tray. Ayan, poop tray. Para hindi maiputan yung manok pa sa baba. Tapos sa likod naman, hindi na namin siya sininsin yung steel matting, nilagyan na lang namin ng colored sheet dito. Kasi may lagayan naman ng trapal dito or dinidikit nyo naman sa pader yan. Kaya lang ang purpose dito, kaya nilagyan namin ito para pag lumabas yung ulo nga ng manok, hindi sila magpang-abot, hindi sila magbababag. Pati sa baba, meron din yan. Kagandahan dito ng unit na to, pwede itong ibaba. Ayan. Papakita namin sa inyo, pwede itong ibaba itong unit na to. Wait lang. Ayan. Pwede nyo gamitin yan straight. Ayan, nabubunot yan. Ayan. Ayan. Kagandahan ng unit na yan, nabubunot. Tapos in case na para hindi kayo gano'ng mabigatan sa pagbubuhat, pati yung bubong niyan, dinesign namin, pwedeng alisin niya yung bubong. Ayan. Ayan. Pero yung bubong niyan, may lagay ng tornilyo rito. Tsaka papakita rin namin sa gaano katibay. Tungtong kayo sa loob ng matting. Ayan. Hindi po yan kagaya ng mga galvanized na nakikita nyo ha. Yung galvanized na kasi mga bakal po niya matitibay. Ayan. Kahit gawin nyo pong kulungan ng aso yan, pwede po kasi yung mga flooring po niyan ay matibay. Ayan. Kitang-kita nyo naman po. Yung mga galvanized po, pag kinapakan nyo ng ganyan, wala na po. Mabebend na yung bakal niya. Ayan. Tapos ito naman yung kabila, pwedeng indoor, yon outdoor. Ayan. Ayan, okay na.